Matapos ang trade ng mga cards ni na Gentro at Chesguera, bigla na lang nagreklamo si Gentro na unfair daw ang palitan. Nag-away ang mga tao ni Chesguera, pero habang abala sila, sina Bara at Sub ay pasimpleng gumamit ng risky dice, swerte naman at good luck ang lumabas. Biglang inatake nila gamit ang Tax Collector's Gauntlet at Levy Spell, ninakaw lahat ng cards ng kalaban at tumakas gamit ang return card papuntang Masadora. Naiwang nagngangalit sina Chesguera at nagplano agad para harangin ang tagumpay ni na Gentro. Samantala, sina Gon, Kaluwa, at Biscuit ay naglalakad sa gubat. Nagmumuni si Gon kung paano sila makakahanap ng mga cards. Naalala nila ang live card na ginagamit ng ibang players para lumabas sa laro, kaya naisip nilang mag-trade sa mga ayaw na maglaro. Sa Masadora, nakakakuha sila ng 4 na bagong cards kapalit ng 3 live cards. Habang nag-tech trade sa gubat, nahuli ni Gon na fake ang isang favor cushion gamit ang Paladin's Necklace. Pinuntahan nila ang isang village kung saan may mga may sakit. Gamit ang mga cards, ginawang healthy villagers ang mga tao, at binigyan sila ng Wildlock Alexandrite bilang gantimpala. Kalaunan, nakipag-meeting sila kay Casual at iba pang teams para pigilan si Gentro. Pero si Asta, epal na ayaw makipag-cooperate kasi daw walang kwenta sina Gon at Kaluwa. Siyempre, hindi papatalo si Kaluwa. Nagdemand siya ng 2 S-rank cards kapalit ng intel sa bomber. Napaikan si Asta, pero in the end, lahat sila nagkaayos at nagtulungan. Sa huli, napunta sila sa Sofrabi kung saan nalaman nila na kailangang talunin ng 15 pirata ni Razor para makuha ang plot of beach. Pumasok sila sa base ng mga pirata, handang makipagbakbakan. Sa Greed Island, pinapalayas ni Casual sina Gon mula sa lungsod, pero tinawanan lang sila ni Bopobo. Si Bopobo naghamon ng laban, kung mapapalabas nila siya sa apoy, dadalhin niya sila kay Razor. Si Zeho unang sumubok pero napaso ang paa niya. Tumulo pa ang luha sa sakit. Si Gon sumugod at tumira ng flying kick pero nasira ang plano. Talo daw siya dahil siya ang lumabas ng ring. Si Kaluwa na ang sumunod, ginamitan si Bopobo ng alak at kuryente, kaya nagliyab ang ulo niya. Out si Bopobo literal. Dinala sila kay Razor na nag-decide na sports contest ang laban. First match ay boxing. Si Montro akala mo panalo na, pero natalo dahil sa teleport punch ng Pirate Boxer. Sa juggling, si Biscuit agad natalo. Si Kaluwa sa sumo ay nagpasadyang talo rin. Tapos ay basketball, ubos na ang energy nila. Walang nanalo, wala rin silang card. Nag-dissolve ang team, nagpaalam si Asta at friends. Habang nag-iisip ng bagong plano, nalaman nilang nasa Greed Island si Hisoka. Na-track nila gamit ang accompany card. At surprise, hubad at naliligo si Hisoka. Si Biscuit, nag-fangirl mode. Si Hisoka sumama sa team, pero ang daming shady vibes. Pumunta sila sa IICT na parang dating sim. Ang weird. May mga NPC na nagtitrip, may nanghihingi ng hair model, at may naglalaban para sa love. Natatawa at naiinis na ang lahat. Si Kaluwa gamit ang utak, nagsuspect siya kay Hisoka. Pero si Hisoka magaling maglihim gamit ang texture surprise. Sa huli, nag-decide silang kunin si Chesguera at team para lumakas. Si Gon at ang grupo niya ay nag-recruit ng bagong teammates, sina Chesguera at ang team niya. Pero may masamang balita si Gorino, malapit na makumpleto ng grupo ni Gentro ang 100 cards. Isang linggo ang lumipas at handa na silang kalabanin si Razor at ang mga pirates niya. Sa una, nananalo ang team ni Gon kaya napansin ni Razor na mas malakas sila kumpara sa mga nauna. Dahil doon, pinatapon niya ang laro ng mga pirates. Si Bopobo naman, bad trip kay Razor at nagrebelde. Pero bago pa siya makapagmalaki, ginamitan siya ni Razor ng Nen at Bomb, ulo out agad si Bopobo. Kaya napilitan si Razor na ibigay na lang ang panalo para sa sumo match. Biglang nagbago ang laro, dodgeball na daw. Tapos, 8 wins agad ang premyo. Ang twist, kailangan ng 8 players kada team. May mga random teammates si Gon na umatras sa takot, kaya 6 na lang sila. Buti na lang at gumawa si Gorino ng 2 Nen Apes para mapuno ang lineup. Pero bago magsimula, nagtanong si Gon kung andito ba si Ging. Sagot ni Razor, may mensahe daw si Ging, hindi niya daw aatrasan ang anak niya. At si Gon nakangiti pa rin. Sobrang intense ang game. Una, si Gorino, sumipa ng Devils gamit ang bola, pero si Razor, parang walang effort, sinasalo lahat ng tira. Nang siya na ang umatake, literal na parang binagsakan si Gorino ng bowling ball. Si Chesguera, deadman na sa sideline, iniisip magsimula na ulit ng training kasi parang wala siyang silbi. Si Hisoka naman, super excited, gamit ang bungee gum para magtanggal ng Devils. Pero may sumanib na 2 Devils, ngayon mas malakas sila. Nang umatake si Razor, binanatan niya si Gon ng napakalakas na bola. Si Gon ay nagko sa noo pero lumipad sa pader.
Tumayo lang ulit si Gon na parang walang nangyari, sabay sabi na ready na siya. Kaso, dahil tumama ang bola sa ceiling, out siya. Kailangan niyang gumamit ng back para makabalik. Habang nagpapagamot si Gon, nagpapasahan sina Gore Ino at Killua. Biglang nag-init si Gore Ino at bumanat ng bola gamit ang swap technique niya para tamaan si Razor sa mukha. Ang kaso, nasalo pa rin ng Devil ni Razor at si Gore Ino naman ang Teen Ira. Knockout si Gore Ino at out na siya sa laro. Sunod, si Razor tumira ng slide throw na parang curveball. Akala mo si Killua ang tatamaan pero biglang liko papunta kina Hisoka at Biscuit. Nakaiwas sila pero nasalo ng Devil sa labas at pinukul ulit kay Hisoka. Gamit ang bungee gum, nakaiwas si Hisoka pero injured pa rin. Ang nakakabigla, out si Biscuit kasi tinamaan ang damit niya. Bumalik si Gon gamit ang back at sinabi niyang hindi siya papayag sa cheap win. Gusto niya durugin si Razor sa sariling laro nito. Pinahawak niya kay Killua ang bola habang pinuno niya ng nen ang suntok niya. Tinayra niya ng jajumken at napalipad ang Devil ni Razor palabas ng field. Pero hindi siya masaya, kulang pa raw ang lakas niya para kay Razor. Kaya nag-focus ulit si Gon, mas malakas na nen, at binira si Razor. Si Razor, parang chill lang, sinalo ang bola gamit ang dalawang kamay at na-block pataas. Habang naghihintay si Razor na bumaba ang bola, sinunggaban ni Hisoka gamit ang bungee gum at sinend out si Razor. Napilitan si Razor gumamit ng back. Pero ang problema, wasak ang mga kamay ni Killua sa sobrang nen force. Timeout muna. Si Biscuit nagalit kay Killua, nilabas ang namagan niyang kamay. Pero sige pa rin si Killua, hawak pa rin ang bola. Nang matapos ang timeout, si Biscuit na ang tumira at pinalabas ang huling Devil. Ngayon, si Razor ang may control ng bola. Si Gon naman ay may plano na para maarang si Razor. Si Razor, todo aura na rin para magpakitang gilas. Tinayra niya ang bola paakyat tapos binanatan ito pababa sa team ni Gon, Killua, at Hisoka. Ang tatlo, nag-combo move. Si Gon tagasalo, si Hisoka tagalito, at si Killua tagabalanse para hindi magtumbahan. Success, nasalo ni Gon ang bola at pinuri pa sila ni Razor, lalo na si Killua. Pero si Gon, ayaw magpahuli. Todo aura ulit at binira ng solid ang bola pabalik kay Razor. Si Razor, sa sobrang lakas ng tira ni Gon, napaisip kung paano niya pasasaluhin ito dahil mapapalabas siya ng court. Sinubukan niyang ulitin ang ginawa niyang block dati, pero tinayra niya pabalik kay Gon. Si Chesguera, todo sigaw na umiwas si Gon. Pero si Gon, bagsak na pala dahil nag-collapse sa sobrang gamit ng aura. Akala ng lahat GG na, pero biglang nag-step up si Hisoka. Gamit ang bungee gum, pinigil niya ang bola at binato pabalik kay Razor. Nadikit ang bola sa braso ni Razor at tumalsik siya palabas ng court. Na-out si Razor at panalo si Gon. Pagkatapos ng laro, nagkamalay na si Gon at nalaman niyang si Hisoka ang nag-clutch ng laro. Si Razor, tinanggap ang pagkatalo at nagkwento pa tungkol kay Ging na tatay ni Gon. Wala raw si Ging sa Grid Island pero may mga kwento siyang shiner tungkol dito. Nakuha rin ni Gon ang plot of beach card pero si Genthru, nagparamdam at ng blackmail. Sinabi niyang papatayin niya sina Chesguera kung hindi nila ibibigay ang card. Si Gon, medyo pabayda, nagpresenta pang harapin si Genthru. Tinawag siyang selfish ni Chesguera dahil pwede raw madamay lahat. Nagplano sina Gon, Killua, at Biscuit ng 3-week training habang si Chesguera at ang team niya ang magpo-provoke kina Genthru. Si Hisoka at Finks, chill muna at nakipag-meet sa Phantom Troop. Si Hisoka, tumambay kina Machi at Nobunaga na busy nagmamanman sa exorcist. Napansin din ni Hisoka ang bagong miyembro ng troop. Samantala, sina Chesguera at grupo niya nagka-idea na harapin ang bombers. Gumamit sila ng spell na Levi at agad na nag-accompany palayo. Si Genthru, obvious na napipiko na, iniisip na ina-ambush sila ni Chesguera para maubusan ng cards. Habang nagpapakahirap si Gon sa training para labanan si Genthru, pinapayo ni Biscuit na mag-focus siya sa emission para may bago siyang panglaban. Pero struggle is real para kay Gon. Si Killua at Biscuit nagtsismisan muna tungkol sa lakas ni Gon. Pinilit pa ni Killua si Biscuit na ipakita ang kanyang magical esthetician technique na super underwhelming. Si Chesguera naman, ninja moves. Pinupuntirya nila si Genthru tuwing gabi. Si Genthru, iniisip na may nen tracker si Chesguera, kaya ang ginawa nila, ng gulo ng ibang players, ninakaw ang mga cards. At nang threaten pa, si Gore Ino, patuloy sa pag-espya at pag-uulat kay Chesguera. Habang si Gon todo training, sina Killua at Biscuit todo plano. Si Genthru, nag-ipon ng spell cards para habulin sina Chesguera. Parang Tom and Jerry ang habulan nila gamit ang mga spell cards. Sa wakas, natagalan ni Chesguera si Genthru at nagkaroon ng oras para magplano ulit. Pero si Batera, biglang emo mode.
Pagdating ng grupo sa mansion, inabutan nilang empty na ito. Si Batera, nagkulong sa room niya. Umiiyak dahil wala na raw point ang game. At eto na si Genthru, dumating sila sa mansion, nagpatayan na naman, at handa nang tapusin ang laban. Si Gorino, tumawag kina Gon, Biscuit, at Kalua para sabihing umalis na sa Grid Island ang team ni Chesguera, ayon sa plano. Pero bago sila umalis, iniwan nila kay Gorino ang mga valuable cards. Naisip ni Kalua na malalaman ni Genthru na may kakampi sila dahil wala sa kanila ang mga mahalagang card. Sa starting point, todo party si Genthru at mga bombers dahil akala nila takot bumalik si Chesguera. Pero si Gorino, may pasabog. Ipinakita niya na pinalitan nila ng peke ang 32 sa 96 cards at siya ang may hawak ng totoong mga cards. Ang plano, talunin muna si Genthru bago ibigay ang cards kay Gon. Habang busy ang bombers papunta sa Masadora, ready na ang tropa ni Gon. Natapos na kasi ni Gon ang training niyang exactly 1 minute. Samantala, si Batera emo mode sa castle. Inamin niyang ang buong Grid Island mission ay para sa coma lover niya na kailangan ng Angel's Breath. Pero dahil namatay na ito, parang wala nang saysay ang lahat. Dumiretso ang bombers kina Gon at nag-alok ng deal si Genthru. Siyempre, pakul si Kalua at tinanggihan siya ng paulit-ulit hanggang mainis si Genthru. Gamit ang accompany, tumakas ang tropa papuntang Masadora. Naghanap si Genthru pero di sila makita. Napilitang gamitin ng bombers ang huling accompany kaya naubos na rin ito. Pagdating ng laban, hiwa-hiwalay ang tropa. Si Biscuit nag-transform bilang maskuladong halimaw at binugbog si Bara ng isang sapak. Si Kalua naglabas ng yoyo na 50 kilo at ginawang punch bag si Sob kasama pa ang kuryente. Si Gon naman, kahit bogbog na, di pa rin sumusuko. Si Genthru, gamit ang abilities niya, sinubukang guluhin ang isip ni Gon. Pero si Gon ay ma-pride, siniguradong matutuloy ang plano nila. Habang sinusubukan ni Genthru na pasabugin ang kamay ni Gon gamit ang Little Flower, na protektahan ito ni Gon gamit ang aura, kaya minor burns lang ang nakuha niya. Lalong nainis si Genthru. Sa mga susunod na galaw, binugbog niya si Gon ng todo, pero tila hindi ito nasasaktan. Ang totoo, sinusunod lang ni Gon ang mga tips ni Biscuit, lumalaban ng may diskarte at hindi padalos-dalos. Pero syempre, medyo prideful si Gon kaya gumawa siya ng sariling plano na medyo kalog. Sa gitna ng bakbakan, hinamon ni Gon si Genthru na mag-surrender. Syempre, tumanggi si Genthru at nagbanta pa ng kung ano-ano. Pero nung sinubukan niyang pasabugin ang magkabilang kamay ni Gon, bigla siyang nasapak sa mukha. Nagulat si Genthru. Ginamit ni Gon ang isang wild na plano, nag-ipon siya ng aura sa kanyang paa para masapak ng todo si Genthru. Seryoso na si Gon kahit mukha siyang baliw sa ginagawa niya. Sa dulo, ginamit ni Gon ang isang card na may gasol inang pumutok kay Genthru, pero si Genthru, bilang kontrabida, nagpakitang gilas pa ng bagong teknik na tinawag niyang countdown. Habang tumitindi ang laban, biglang sinapak ni Gon ang lupa na nagdulot ng malalim na hukay. Pareho silang nahulog, pero si Gon, laging may plano, nakapagtago sa isang butas. Nang si Genthru ay muntik ng tamaan ng malaking bato, tumakas siya sa butas na kinaroroonan ni Gon, pero doon na siya sinapak ulit ni Gon ng buong lakas gamit ang Janken. Knockout si Genthru. Matapos hulihin ng mga bomber, sinuko ng grupo ni Genthru ang kanilang mga cards. Ginamit ni Gon ang Angel's Breath para gumaling siya, pero medyo ayaw ni Gorino na pagalingin ang mga kontrabida. Sa huli, binigay pa rin nila ang cards at natapos ni Gon, Kalua, at Biscuit ang koleksyon ng cards number 1 to 99. Pero may quiz pa daw. Pagkatapos ng lahat ng hirap at drama, napalibutan si Gon, Kalua, at Biscuit ng mga ibang players sa laro. Dahil sila ang bida, gusto ng iba ng share sa reward. May nag-alok ng deal, ibebenta raw nila ang final card kay Gon for 5% ng kabuoang price. Pumayag si Gon at Kalua, pero wala silang idea sa totoong plano ni Batera. Nagsimula ang quiz. Ang unang tanong, pangalan ng elder na nagbigay ng clue sa card number 1. Hirap agad si Kalua. Samantala, hinawakan ni Abengain si Genthru at sinabing, "I caught the bomber," para alisin ang curse na countdown sa kanya. Tuloy ang quiz, at sa wakas, si Gon ang nanalo na may 87 points out of 100. Dumating ang isang kwago na may dalang liham at card number 110, Ruler's Invitation, pero si Gon lang daw ang pwedeng pumasok. Biglang dumating ang dalawang player, si Gashta at Zets Belem, na nag-attempt magnakaw ng cards. Tinalo sila ni Gon na parang wala lang. Kailangan ni Gon ng paraan para makarating sa castle. Si Biscuit ang nagsuggest gumamit ng number 1016, Drift. Si Kalua ang nag-test drive, tapos nagbalik para gamitin ang accompany. Pumasok si Gon sa castle, at sinalubong siya ni List at Dwan.
Puno ng kalat ang kwarto ni Duan, pero binigyan pa rin niya si Gon ng huling card, number 0, Ruler's Blessing. Sinabi pa ni Duan na ang G sa Grid Island ay para kay Ging. May pa-fireworks pa bilang celebration ng pagtatapos ng laro. Sa wakas, nakalabas na sila sa game. Si Biscuit tuwang-tuwa sa nakuha niyang Blue Planet. Si Gon at Killua, ginamit ang accompany papunta kay Nig. Pagdating nila, may nakita silang lalaki na nagpi-fishing sa ilalim ng puno. Namangha ang dalawa at umaasa na si Ging na sana yon.